Great day, everyone. Let me welcome you to our Simbalay today. I believe you are so excited. I am so excited because of the privilege and the opportunity that God has given us to worship Him today. So wherever you are, whatever you do today, you can send us your pictures or message us so we would know na nakikauban mo na mo diha sa pagsimba today. So gather your family, your friends, so that you can worship God in your home and you can invite people. Pwede nimo inviteon sa imong mga relatives, so labi na ang atong pamilya ato silang i-gather para maka-worship ta diha sa Ginoo. And I pray and I believe God will shower His blessings over us in every home and every family tungod kay kita nagasimba kaniya o ato siyang ginaona sa adlaw nga Domingo. So salamat kaayo and we're so happy, we're so glad to have you in our worship celebration today. So let me read to you Jeremiah 29:11. This is a very familiar verse to most of us, and it says here, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Friends, this is not just an ordinary words, but it is a promise, a covenant from the Lord that He gives us the ability to live in prosperity. God wants us to live in abundance. Dili sa nagkalisod-lisod, but God designed all of us to live a victorious life, to live in abundance. So naay pagsalig nato diha sa Ginoo nga ang atong mga hope no sa kaugmaon adunay hayag nga kaugmaon tungod kay adunay promise ang Ginoo that He will give us hope and a future. So kung ang imong kinabuhi na sa Ginoo naa kay kahayag sa imong kaugmaon, inay mong tapat adunay kahayag ang imong kaugmaon kung aduna kay relasyon diha sa Ginoo. So this day, that as we celebrate God's faithfulness, as we celebrate God's goodness in our lives, I want us to give our whole heart sa diha magsimba ta kaniya, atong ihatag ang ato ang undivided attention para atong ma-receive, na atong madawat ang mga pulong nga pinasahi nga gikan sa Ginoo. I believe usa ka pulong nga imong madawat makausab sa imong kinabuhi. Nito ba ta ana? So, give us undivided attention atong ihatag diha sa Ginoo as we continue to celebrate God's goodness karong adlaw nga magasimba diha ta kaniya kauban sa atong panimalay. Let's pray. Lord, thank you for giving us opportunity together with our family, our relatives, our friends, Lord, that we can celebrate your goodness in every home sa among simbalay, oh God, that you will give us wisdom and understanding, oh God, that as we receive your word, Lord, I pray that you will reveal yourself in a very special way, oh God, in each one of us, Lord, among masabtan, o dili lang na mo paminawan, oh God, pero among na ikinabuhi ang imong pulong, ang imong ginahatag na mo karong adlaw. Lord, salamat nga ikaw magalihok sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing sa dihang amo kani i-focus diha kanimo tungod kay ikaw lamang ang tinubdan sa tanang butang, oh God. Lord, that in everything, oh God, sa amo ang mga palibot usahay dili na masabtan, oh God, but Lord, we are so assured that your promise, oh God, will always be remain in our hearts. Lord, amo ka na imong kaptan, mo ka na imong ikinabuhi tungod mao na imong gusto sa amo ang kinabuhi. Lord, salamat nga ikaw magalihok sa kadaos ang panimalay, oh God, sa tagsa nga panimalay karong adlaw nga magasimba kanimo kanunay. We will worship you in spirit and in truth, and I pray, Lord, that miracle will take place, healing will take place, restoration will take place in every home and every member of our family, oh God, so that we can celebrate a new year, oh God, in abundance. Lord, amo kini excited kami nga atubang sa bagong tuig tungod kay ikaw nagahimo og mga dagkong butang alang sa matag usa, alang sa matag panimalay nga maga-celebrate kanunay sa imo ang kaayo sa kinabuhi. Lord, salamat og ikaw lamang amo ang pasalamatan in Jesus' mighty name. And everyone said, Amen and Amen. God bless you, and I'll see you in Simbalay today.
Jesus. Pagabayawon ang ngalan mo, Jesus. Hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kaniwalang. Diyos ka gamhanan, Diyos ka balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. Whoa, wala isang piton, ikaw lang Ginoo, Jesus. Pagabayawon ang ngalan mo, Jesus. Hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kaniwalang. Diyos ka gamhanan, Diyos ka gamlaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. O pagadaygon ka, pag-aawitan ka, pagabayawon ka, hallelujah, hallelujah. Hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kanimo lang. Hangtod may gininhawa, gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kanimo lang. Diyos ka gamhanan, Diyos ka balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. Diyos ka gamhanan, Diyos ka balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. O kay gamhanan ka, pagasimbahon ka, o himayaon ka, ikaw lang walain pa, hallelujah. Oh, my words fall short, I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do,
you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul.
You cast out demons and beat the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that engrave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, oh, God, we echo your victory. Oh, God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let's read Haggai chapter 2, verse 19. It says here, I am giving you a promise now while the seed is still in the barn. You have not yet harvested your grain, and your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees have not yet produced their crops. But from this day onward, say from this day onward, from this day onward, I will bless you. In this verse, there is a promise to get blessed. Nakastate din ha, but this day onward, He will bless you. God promised to bless us when the seed is planted. Kung imong i-review ka ng first two lines, ingon na, I am giving you a promise now while the seed is still in the barns. So wala pa siya natanom, mo nang wala pa'y harvest nga nakita. You have not yet harvested your grain, your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees, not yet produce their crops. Mao nang sa panahon nga wala tay na harvest, wala tay nakita, nagkakulang-kulang ang ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw. You have to check yourself na doon na ba kay gitanom diha sa Ginoo. Tungod kay ang ato ang pag-harvest, ang ato ang harvest nagdepende na kung unsay ato ang gitanom. And there is a promise nga gihatag sa Ginoo diha, a promise to get blessed. God promised to bless us when the seed is planted. Only when the seed is planted, that's when the harvest comes in. Blessing comes through our giving. We cannot have our harvest, we cannot have our blessings if we don't give in God's kingdom, because giving is the key to our blessing. Kisay nagtuon nato diha. Ang atong paghatag mo na siya Yahweh nga makalingkawasta sa ato ang kakulangon. Usahay ang atong kakulangon, resulta na siya nga wala ta nagatanom diha sa gingharian sa Ginoo. Usahay na ana sa mga situation, daghang factor, but I believe diha sa pulong sa Ginoo, mao na siya usa sa resulta ngano ang ato ang kinabuhi kakulangon lang kanunay, ngano ingon ana man tungod kay wala nato nakita nga ang atong paghatag mao na siya Yahweh para makalingkawas ta sa atong kakulangon o sa atong kawadon. Because giving is a formula, giving is a pattern, giving is a lifestyle. So sa dihang mohatag ka ang that is a principle. Sa dihang giingon diha sa Luke chapter 6 verse 28 ang ingon diha, give. So naay principle, give and it shall be given back to you. Mohatag sa ka para ibalik na diha sa Ginoo. Give and it shall be given. Upat pagyud kabutang ang buhaton sa Ginoo when you give. Usa, good measure. Ikaduha, press down, pinadasok, shaken together nga kanang ayugon jud yung maayo para madasok pag yung maayo, then running over. Ang gusto sa Ginoo nimo igsoon nga do na kay panalangin nga mag-awas-awas diha sa imong kinabuhi tungod ang panalangin sa Ginoo dili na para nimo kundi mahimo kang panalangin diha sa uban. But there is a principle to follow. If you want financial harvest, if you want financial harvest, you must plant financial seed into God's kingdom. Amen ba? Kaya sahay, maghunahon na ta, nganong lisod man yun kaayo. You have to check yourself, you have to evaluate. Nagtanom ba ka diha sa gingharian sa Ginoo? Tungod kay imong pagtanom sa panalapi, mo ka na Yahweh nga makalingkawas ka diha sa imuhang kakuwangon. Generosity is a living in a Christ-like character. The Bible says we are created after the image of God. So diha ta sa image sa Ginoo, gibuhat ta niya no according to His image. So aduna tay mga character nga kinahanglan nato i-develop nga character na sa Ginoo. One of that character nga kinahanglan nato i-develop is a character of generosity. Tungod ang Ginoo mahihatagon, God is a giver, and therefore because we are created after the image of God, we must develop a lifestyle of generosity. Nasabtan ba na nato? So kung pangutanon ka, are you generous? Lingiya imong tapad. Are you generous? And generous, when you give, there is a faith
nga nagkauban diha sa imong paghatag. And I believe in the word of God, faith without action is dead. Kung kutob ra ka sa pagtuo pero wala kay ginabuhat, dili lang gihapon na siya mahimong successful sa imong kinabuhi. So let's develop a Christ-like character, and that is a character of generous person. Ang generous person, muhatag na siya nga adunay mga opportunity nga muhatag, dili na siya maglisod og hatag nga naman tungod kay nag-develop siya sa iyang kasing nga to develop that kind of a generous person tungod kay nasabtan niya nga diha sa paghatag, diha pod ang panalangin sa Ginoo magaabot sa atong kinabuhi. O dili lang para sa imuha, moabot na, modagayday na sa imong tibok panimalay o diha sa inyong komunidad, mahimo kang panalangin sa uban. So kinsay gusto panalangin, amen. So kung kinsay gusto nga mahimo kang panalangin sa uban, mas dako among amen. Tungod kay ang gusto sa Ginoo nimo, mahimo gyud kang panalangin. You become a channel of God's blessing para sa ubang mga tao sa imong palibot. So amen. So let's prepare our tithes and our offering, and let's give generously unto the Lord as we pray. Lord, thank you that we can worship you, for giving us the opportunity, oh God, that we can plant our seed, oh God, into your kingdom. Lord, we believe your promise, oh God, that if we give, it shall be given back to us 100-fold return para mahimo kaming panalangin diya sa uban. Lord, especially in this time of uncertainties, Lord, adunay mga katawhan na nagkinahanglan og tabang, oh God, pero dili kami makatabang tungod lang sa among limitasyon nga nadaas kami sa kawadon. But Lord, mga temporary na nga panahon, temporary nga moment. But right now, oh God, you are changing those atmosphere nga maghimo kaming magtanong kami og diha financial seed diha sa imong ganghirian, Lord, and you will return to us 100-fold return nga mahimo kaming panalangin sa mga katawhan nga nakinahanglan ng karong panahon na. Lord, bless our giving generously, oh God. Lord God, og mahimong magbalipayon ang among kinabuhi, ang balipayon namong kasing-kasing samtang kami bagahatag diha kanimo sa amo ang tithes and our generous offering. Bless everyone who will give, oh God, in Jesus' mighty name. Everyone said amen. So makita nimo ang tulo ka mga accounts nga kung wala ka diha cash, makita nimo ang mga bank accounts wherein you can send to us your offering and your tithes. God bless you as you give to the Lord today. Hello, malipayong pagsimba sa atong mga simbalay karong adlaw. Malipayon ba ka nga nakasimba kay karong adlaw? Amen. Pangutana do imong tapat, ikaw malipayon ba ka nga nakasimba kay karong adlaw? Amen. Nagtuo ko nga malipayon ta nga magkatigom sa atong mga panimalay aron nga atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Anara gyud himoa nga imong practice nga kada mosimba ka, dili lang ikaw isa ang mosimba, dadon nimo imong pamilya, dadon nimo imong mga suod nga igala. Kay mao ni kabubuton sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga sa dihang magtigom ta sa iyang panimalay, daghan ang bisita, o ikaduha gusto niya puno ang iyang balay. So mo nay atong pagabuhaton. Ikaduha, ayaw mo kalimot sa pagkuha og group picture sa dili pa mahuman ang inyohang tigom karong adlaw sa atong simbalay.
sa dili pa ta mabungkag o manguli ang uban, pagkuha mo og group picture o niya i-upload ninyo ang inyong group picture sa atong group chat sa True Disciples. I-upload na dito. Kay kung member na ka sa group chat, pwede na nimo i-post ang inyong picture sa inyong simbalay. Kung dili pa mo member sa group chat sa True Disciples, may mong inyong ipadala nga ninako private message sa Messenger o ngadto kang Pastora Gina o niya amo mong idugang o niya sa atong group chat aron diretso na mo sa sunod nga gayon maka-upload sa inyong mga picture. Kanang inyo maging group picture sa dihang inyo nang i-upload sa atong group chat, malipay og madasig ming masayod nga dunay mga nakig-uban nato sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Natay mga kauban diya sa San Fernando, bisan gani sa San Fernando Police Station. Every time mag-upload sila sa ilang video gani na magkuha silang short video, samtang namati sila sa mensahe or samtang nag-awit sila kauban sa pagsimba. Inig-upload nila sa ilang short video, malipay og madasig jud ming makakita nga naatay mga kauban sa San Fernando Police Station nga nagsimba kauban nato. So ayaw kalimot pagkuha og group picture o niya i-upload na or ipadalangan ni namo kay malipay og madasig pud mi nga masayod nga nakig-uban mo namo. Dili lang si Pastor Siki ang mudasig nimo, dili lang sila ni Jera, sila ni Kuya Dean ang worship team, dili lang si Pastora Gina ang makadasig nimo, ang atong mga kauban nga nagsimbalay makadasig usab na sila nato sa dihang ilang ipaambit ang ilang group picture. Amen. Now, ikatulo nga pahinumdom. Kining akong pagadadon nga mensahe is importante kayo, very important. Isulti be, very important. Importante kayo ang mensahe nga akong pagadadon. Busa mo hangyo ko nga magkuha mo og notebook, kuha mo og ballpen, pagkuha mo sa inyohang kanang regular nga Bible, kanang yung Bible nga atong pagabasahon, kay ato ning gamiton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o niya atong i-take notes ang atong matun-an. Ayaw gamita ang imong cellphone sa pag-take notes kay usahay dunay mga notification nga mo pop up, pag mosulod na mabasahan nimo, ma-distract na ka, dili na ka makapamati og tarong sa pulong sa Ginoo. Gusto nako nga kitang tanan maka-focus ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Ingna daw imong tapad bi, focus ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O diri speakers ingna siya ato sang paungon atong mga cellphone aron dili ta ma-disturbo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Andam na ba mo? Andam na ba ka nga magtuon sa pulong sa Ginoo? Atong himuong atong declaration nga ginahimo nato kada Domingo o kada semana o kada tigom nato nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Let's say this together. I'm excited to hear. Again, with excitement yun. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Nga naman, ingon magod si San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Ingon niya, I am proud of you. Mapasigarbuhon ako kaninyo. Nga naman, nga proud siya sa mga taga-Korinto. Because you always remember me and obey the teachings I gave you. Paul gave two reasons. Mihatag siya duha ka rason nganong mapasigarbuhon siya sa mga tinun-an sa Korinto. Kay unas tanan ingon niya, kanunay nilang nahinumduman si San Pablo o ikaduha, ginatuman nila ang mga pagtulunan nga ginahatag niya ngadto kanila. Ang mga taga-Korinto dili lang igong mamati sa pulong sa Ginoo, kundi ilang kinabuhi ang pulong sa Dios. Og mo nay atong tinguha sa River of Life. Dili nato gusto nga listeners lang kamo sa pulong sa Dios. Dapat mga practitioners kitang tanan sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Karon pagadadon nako ang mensahe nga gusto unta ganin ako sumpay sa akong gitudlo ni adtong Domingo
Pero mas mo prefer ko nga katong akong gitudlo atong Domingo, akong padayonon pagtudlo ninyo sa face-to-face nga panimbahon. Dili na ko to ipadayon sa atong simbalay or online nga pagtuon. Kay gusto nako pagkahuman na kog tudlo niadto, doon na tay application nga pagabuhaton. Mas sayon manggod ang application kung face-to-face ta. So karong adlaw magadala ko kaninyo og mensahe nga natudlo na nako ang first part niini kaniadto, kani siya second part ni siya nga ambot lang og natudlo na bani nako sa mga kaigsuonan sa River of Life. Ang title nini is Marks of a True Disciple Part 2. Ilhanan sa tinuod nga mga tinun-an ay kaduha na ni nga mensahe. Gusto nako ang inyo ning masabtan. Ang atong focus paghimo og mga tinuod nga tinun-an. Ngano man nagsugo si Ginoong Hesus kanato sa Matthew 28, ingon niya, panglakaw kamo og paghimo og mga tinun-an. Mao na nga ang atong tun-an karon ang ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Akong gidugang ning pulong tinuod nga tinun-an. Kay ngano man dinhi manggod sa kalibutan, dunay mga dili tinuod, mao nga duna po'y mga tinuod. Dunay tinuod pananglitan, dunay tinuod nga lalaki, pero dunay dili tinuod nga lalaki. Mura lang og lalaki. Dunay mga tinuod nga babae, pero duna po'y mga dili tinuod nga mga babae. Mura lang og tinuod nga babae. Doon na rabay mga dili tinuod nga babae na kung imong tan-awon mura og mga tinuod nga babae, labaw pagani sila nga mura og tinuod nga babae kaysa mga tinuod yun. Kay ngano ilang mga buhok nindot kaayo gipariban, ilang mga lawas nindot kay korte, kay nagparitoke, kaysa mga tinuod nga babae nga ang uban wala may pang-ribband, wala pod sila pang liposuction or unsa na dihang ilang mga ipadugang sa ilang mga lawas. Mao nga bisan pag-abot sa pagpangalagad sa Ginoo, dunay mga tao nga nagsimbahan kada Domingo, moadtog simbahan kada Domingo, nagsimba sa Ginoo, pero dili necessarily tungod kay nagsulod og simbahan kada Domingo, nagsimba sa Ginoo, dili na necessarily tinuod nga tinun-an. Mao na nga dapat ilon nato ang tinuod nga tinun-an. Dili na ta magtuon kung unsay dili tinuod nga tinun-an. Ang atong tun-an kanang tinuod nga tinun-an. Naay nakasulti nako nga kanang mga nagtrabaho sa bangko, labi na kanang mga bank tellers, kanang imong tagaan sa kwarta aron pagdeposito or moy imo pong tagaan sa imong withdrawal slip unya tagaan kag cash aron bayaran ka or hatagan ka sa imong withdrawals. Kanang mga bank tellers na insulti nako, gitrain na sila pag-ila sa tinuod nga kwarta. O wala sila gitrain pag-ila sa dili tinuod nga kwarta. Ang training sa ilaha to detect, to discern, ilahang mamatikdan nga kining ilang gikuptan nga kwarta tinuod nga kwarta. Kay kung makahikap na gani sila dili tinuod, mailhan dayon nila kay naanad man sila sa tinuod nga kwarta. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sigurohon nato nga kita mga tinuod nga tinun-an sa Ginoo. Amen. Samtang ako ning pag-isa-isahon pag himay-himay kung unsay ilhanan sa tinuod nga tinun-an, susiha imong kaugalingon, naa ba nimo kini nga mga kamatuoran? Imo ba kining ginakinabuhi? Kay dinhi nimo mailhan kung ikaw tinuod nga tinun. Magsugod ta sa Matthew chapter 7 gikan sa verse 21 to 23. Si Ginoong Hesus mo'y nagsulti niini og ingon niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you
evildoers. Ang pulong sa Ginoo nagasulti nga dili tanan nga nagatawag sa Ginoo, 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 ingon niya makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang tanan nga muingon kaniya anang adlaw, Lord, dili ba nagpropesiya man kami sa imong pinagi sa imong ngalan? Naghingilin kami mga demonyo, naghimo kami mga milagro sa ngalan sa Ginoo, pero ingon niya, palayo kamo kanako, kay wala ako makaila kaninyo. So kung imong tanawon dinhi, mura man og mga Kristohanon kining mga tawhana kay ngano nagasangpit sa Ginoo, nagasimba, ingon gani dinhi nagapropesiya, nagahingilin og mga yawa, nagahimo og mga milagro, pero ingon ni Ginoong Hesus, pahawa kamo kay wala ako makaila kaninyo. So importante gyud nga masiguro nato nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay og dili lang ta mga magtotoo, dili lang ta mga believers, dapat mga disciples kita, true disciples of Jesus Christ. Mga tinuod nga tinunan kay ngano ingon niya panglakaw kamo og paghimo og mga tinunan. So unsa may ilhanan sa tinuod nga tinunan? Unas tanan atong makita kini sa John chapter 8 verse 31. Nagingon din Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. If you abide in my word. Now, sa New Living Translation, nag-ingon, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. So din ni imong makita na kining word abide in my word sa New Living Translation, it says, you remain faithful to my teachings. So the word abide means to remain or to continue or to follow or to obey. So dunay upat kalaing English word nga nagpasabot kabahin niining word nga abide. Gani sa contemporary English version nag-ingon, if you keep obeying what I have said, you are truly my disciples. O another version, God's Word Translation, nag-ingon, if you live by what I say, you are my true disciples. He did not say, if you know what I say. Wala nag-ingon sa Ginoong Hesus, kung kabalo mo kung unsay akong gisulti, nan ako mong mga tinunan. He did not say, if you believe in what I say, then you are truly my disciples. Wala siya ningon nga kung nakadungog mo o namati mo, wala siya ningon kung mituo mo sa akong gitudlo, dili ingon niya kung nagatuman mo, kung kinabuhit ninyo ang akong gitudlo, nan ako among tinuod nga mga tinunan. So here is the evidence or ilhanan, the mark of a true disciple. A true disciple is someone not only who reads the Word of God, but someone who reads the Word of God and continue to obey and live by the Word of God. In short, ang tinuod nga tinunan is a person who faithfully obey the Word of God. Matinud-anon nga nagatuman sa pulong sa Dios. Dili lang mamati sa pulong sa Dios, dili lang mutuo sa pulong sa Dios, kundi nagatuman sa tinud-anay, nagatuman sa pulong sa Dios. Amen. I want you to write this down in the comment section or write this down sa imuhang notebook. Obedience to God is the lifestyle of a true disciple. Ang pagtuman sa sugo sa Dios mao nay tinuod nga kinabuhi sa tinuod nga tinunan. Pananglitan, kung ang pulong sa Ginoo nagasugo nato nga mag-ampo ta kada adlaw, pray every day. Nan kinahanglan mag-ampo ta kada adlaw. Dili lang ta mag-ampo sa panahon nga dunay linog.
Dili lang ta magampo sa panahon nga dunay katalagman. Na mga tao na makahinumdum ra nga moampo ngadto sa Dios basta dunay mga katalagman. Dili ingon ang Biblia magampo ta kada adlaw. Magpasalamat ta sa iyahang kaayo kada adlaw. Magampo ta sa diyang dili pa ta mukaon sa atong pamahaw, paniudto, panihapon. Gani magampo ta inigdayon natong mata sa yus kabuntagon. Sa dili pa ta mubangon aron magdigamo, magluto, maligo, magilis. Sa dili pa nato buhaton ang bisan unsang butang. Magampo una kita sa Ginoo. Kay nga naman, ingon ni Ginoong Hesus, seek the kingdom of God and His righteousness first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. O sa iyang saad, kung ato siyang unahon, all these things that we need in life, kung imo nang tanawon diya sa Matthew, ang things nga gisgutan is pagkaon, puy-anan, og sinina. Basic needs na to, ingon niya, all these basic things will be added unto us. Igadugang ra niya kanato basta ato siyang unahon sa atong kinabuhi. So kung nagtudlo ang Bible nga unahan nato siya sa pag-ampo, then we need to seek Him first in prayer and we need to pray every day. Amen. Kung ang pulong sa Ginoo nagsugo na to nga atong tun-an, dili lang basahon, tun-an ang pulong sa Dios. We need to study the Word of God every day. Don't just read the Word of God. Study the Word of God every day. Kung mo na iyang sugo, nan ato ng tumanon. Kay nga naman, ang tinuod nga tinun-an, masinugtanon, faithfully obeys the Word of God. Muna giingon ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 8 verse 31. You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Nasa mga daghan pang sugo, ingon niya, pasidunggin ninyo ang Dios sa inyong mga bahandi. Mauna nga nung inigka, simba na to na atay mga tithes, na atay offering. Ang uban ninyo nga nagtrabaho, doon na mo'y ginaandam na first fruit offering, nga nung ato nganing ginahalad sa Ginoo. Tungod kay sugo niya, nga ato siyang pasidunggan sa atong mga bahandi. Okay? Ato ning ginahatag kaniya tungod kay gusto tang magpasalamat niya, gusto tang magpasidungog niya. So dili ra ni nato pamation, dili ra nato tuuhan, kinahanglan ato yung tumanon. Kay ang tinuod nga tinunan, dili lang mamati, dili lang mutuo, kundi mutuman gayod sa sugo sa pulong sa Dios. Amen. Obedience to God is the lifestyle of a true disciple. Unsa ang lifestyle sa true disciple? Obedience to God. Amen. Ikaduha, the second mark of a true disciple is found in John chapter 13 verse 35. A true disciple, I want you to write this down, is a person who loves other disciples. A new command I give you, love one another. Unsa daw ang bag-ong sugo ni Ginoong Hesus? Love one another. Isulti, love one another. Ayaw isulti, love one another. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Sama ingon niya nga gihigugma ko kamo, maghigugma ay kamo sa usa-usa. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Paano daw ta mailhan ng mga tinun-an kita ni Ginoong Hesus? Ingon niya, if you love one another. Sa Cebuano nagaingon, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Unsa daw ang bag-ong sugo? Paghigugmaay kamo. Kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. Kung maghigugma ay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinunan. Klaro kayo, no? Kung maghigugma ay daw kita sa usag-usa, masayran ta sa mga katawhan nga kita mga tinunan ni Ginoong Hesus. Pero giunsa kita niya paghigugma. Kay ingon niya, kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usaw-usa.
So ang atong sukdanan sa paghigugma sa usa ug usa susama sa sukdanan nga paghigugma sa Ginoong nanhi kanato. So ang pangutana, giunsa kita paghigugma ni Ginoong Hesus? How did Jesus love us? Doon ako'y tulo katubag niya na kung giunsa kita paghigugma ni Ginoong Hesus. Unas tanan, gipasaylo niya kita. Mga makasasala kitang tanan, ingon ang Bible, for all have sinned, tanan nakasala. Pero gipasaylo kita niya sa atong mga sala. Ingon ang Biblia, kung imong isugid ang imong mga sala ngadto sa Dios, pasayloon kaniya, He will forgive you of your sin and He will cleanse you from all unrighteousness. Hugasan kaniya sa tanan nimong pagka makasasala o pagkadautan. Ingon ana kadako ang iyang paghigugma kanato nga gipasaylo kita niya sa tanan, isulti tanan, dili lang sa kadaghanan natong mga sala, dili lang sa uban natong mga sala. Ingon ang Biblia, gipasaylo kita niya sa tanan natong mga sala. Ikaduha, gingon ani niya pagpakita kanato kung unsa kita niya ka paghigugma. Dili lang siya nagpasaylo nato, He forgave us of our sins. He also provided for us. Gisangkapan kaniya sa atong mga panginahanglanon. Isulti gisangkapan kita niya. Naghatag siya sa atong mga panginahanglanon. Kay ingon ang Biblia, He is our source. Siya ang atong tinubdan sa tanan nga panginahanglanon. Ikatulo, He died for us. Gipakamatyan kita niya. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. None of us are perfect. We all have our faults and our failures. But despite of that, nga naatay mga kalapasan, naatay mga kasaypanan, gipasaylo kita sa Ginoo o gidawat kita niya the way we are. And so, ingon man ang Bible that we need to love each other the same way Jesus loved us. Since He received us and accepted us the way we are, we need to accept each other the way we are. We should not be comparing each other. We should not be complaining about each other. You know, tingali dili kayo kaganahan sa iyang kinaiyak. Tingali dili ka kayo ganahan sa iyahang mga sinultihan. But we need to learn to accept one another and learn to forgive each other because none of us are perfect. Sometimes we put standards on people and we judge other people by their actions and we judge ourselves by our intentions. So, pag ingon ana ganita, we will be unfair. Dili kita trato sa ubang tao nga fair ang pagtrato nila pag nagbutang na ta og mga standards. Gusto nako nga atong sabton tanan, Jesus accepted us the way we are, so we should accept each other the way we are. You know, ang Bible, New Testament, it talks about 33 different one another commands. There are 33 different one another commands in the Bible. 33 nga nagkalaing-laing sugo that we need to love one another, serve one another. Daghan kayo na siya, 33 kabuok. Tungod kay gusto sa Ginoo, makat-on ta pagdawat sa usa-usa ug makat-on ta sa paghigugmaay sa usa-usa. The best place, say the best place. The best place to express love one another is in the cell group. Lisod kaayo i-love one another sa simbahan kung doon na 60, doon na usa ka gatos, labi na gyud og usa ka libo na ang gidaganon sa simbahan. You cannot express love one another in a very large group. Pero diha sa cell group, ana nimo ma-express, ana nimo matuman ang sugo sa Ginoo nga maghigugmaay kita sa usa ug usa. It is impossible to love everyone in the body of Christ, but you can express the love of God in your cell group.
That is why sa River of Life, we encourage everyone, everyone. Gusto nato unta nga tanan sa River of Life na konektado og cell group. Kay ngano, it is the best place. Ang cell group is the best place we can express our love for each other. It is the right environment to love one another. Kung dunay 5 diha, dunay 8, dunay 10, dunay tingali 12 nga naa sa cell group, o pwede nimong ma-practice ang love one another. So, if you are not in the cell group yet, I would encourage you, talk to whoever is the Simbalay leader sa inyong grupo karon. Ing na siya ate, or ing na siya kuya, gusto ko nga mahimong kabahin, gusto ko mo join og cell group. Kay nga naman, sa cell group, it is the best environment where you can obey the command of the Lord to love one another. I want you to write this down. Loving one another is the identity of a true disciple. Ang ilhanan sa usa ka tinuod nga tinun-an, kabalo siyang muhigugma sa iyang ising ka Kristohanon, sa iyang igsuon diha sa Ginoo. Amen. Ang ikatulo nga ilhanan sa tinuod nga tinun-an mabasa sa Luke 14 verse 26. I want you to write this down. A true disciple of the Lord is a person who loves the Lord more than anyone. Isulti, more than anyone. So, Luke 14:26 ingon ni Jesus, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Also may ipasabot ni Jesus when he said, hate your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Nagsugo ba ang Ginoo nato nga atong kasilagan, atong dumtan ang atong ginikanan, atong dumtan ang atong mga igsoon o atong mga maguwang umanghod? Did he really mean that we should hate our family if we are going to be true disciples of Jesus? O saman, atong na lang i-abandon atong pamilya aron mahimo tang tinuod nga tinun-an? Sa New Living Translation, mo ni sulti sa pulong sa Ginoo. If you want to be my disciples, here is the requirement. You must, by comparison, isulti by comparison, hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Sa contemporary English version, mas tinaw pa gyud ni siya. Ingon ang Bible, you cannot be my disciple unless you love me more than you love your father and mother, more than you love your wife and children, more than you love your brothers and sisters. You cannot follow me unless you love me more than you love your own life. So din ni imong makita nga ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo, gihigugma niya ang Dios, labaw pa sa iyang paghigugma sa iyahang pamilya, labaw pa paghigugma sa iyang kaugalingon. Wala nagtudlo si Ginoong Hesus nga atong kasilagan, atong dumtan atong pamilya. Wala nagtudlo si Ginoong Hesus nga atong dumtan atong kaugalingon. Ang buot niya ipasabot, dapat ang atong paghigugma sa Dios pinakalabaw kaysa atong paghigugma sa atong pamilya o paghigugma nato sa atong kaugalingon. Si Mateo mo ni iyang gisulti, mo ni iyang gisulat, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. So din ni ginaklaro nga ang atong paghigugma sa Ginoo mas labaw pa kaysa paghigugma nato sa ubang tao o paghigugma nato sa atong kaugalingon. Our love for our family should be second only to our love for the Lord. Dapat ang numero 1 gyud nga atong higugmahon ang Ginoo
Ang ikaduha, ang atong pamilya o ang atong kaugalingon. Now, nga naman, importante ni nga mas labaw gyud ang atong pagigugma sa Ginoo kaysa atong pagigugma sa atong pamilya o sa isig katawo. Family activities and family events should push us higher in our walk with God and bring us closer to the Lord instead of pushing us away from the Lord. Akong balikon, family activities and family events should push us higher in our walk with God or bring us closer to Him. It's not supposed to be bringing us away or pushing us away from the Lord. Bisan unsa nga kalihukan sa atong pamilya, dapat kana nga kalihukan magdala nato paduol sa Ginoo. Kung doon na gani mga kalihukan sa atong pamilya nga magdala nato palayo sa Ginoo, dapat dili na ta mo participate ni anak nga mga kalihukan. Amen? Ang kalihukan lang nga atong tagaan og pagtagad, kalihukan sa pamilya nga atong tagaag pagtagad, kalihukan nga magdala nato paduol sa Ginoo. Family affairs and engagements should not compete with God's affairs and engagements. Pananglitan, usahay dunay mga schedule atong pamilya. Ang ilang schedule nga buhaton, tingalig na ay kaon, mingon sila karong Domingo, magtapok ta, mingon ka unsang orasa, mingon sila alas 10 hangtod alas 4 sa hapon kay family gathering. Usahay maghimo ang atong mga pamilya o mga kalihukan na mo compete sa kalihukan para sa Ginoo. Kay baluton nga pag-adlaw sa Domingo, adlaw na nga para sa Ginoo. Kay ingon ang Biblia, gitagaan kita niyag unom ka adlaw nga mo trabaho. Pero ang ikapito nga adlaw, adlaw na nga ipahuway, magtigom ka mo aron magsimba sa Ginoo. So dapat una gyud ang kalihukan sa Ginoo kaysa kalihukan sa pamilya o sa tao. Now, I'm not saying nga dili ka mo api. Kung mingon silang magsugod alas 10, mahungan alas 4 sa hapon, o niya kung doon na tayo panimbahon sa buntag, na timing buntag, ang imong buhaton mo na sa kagsimba, pagka humanog simba, muadto na ka mo apas na ka sa kalihukan sa pamilya. Kung pananglitan, natunong nga ang kalihukan conflict sa alas 2 sa hapon nga panimbahon, natay panimbahon alas 2 hangtod alas 5, pero magsugod alas 10. Pwede kang motambong alas 10 sa buntag, pero pag abot og alauna, mananghid na ka nga dili ka makapadayon, muhuman na ka kay ngano man kinahanglan ka mosimba sa Ginoo. Amen. Kay ngano dapat ang atong paghigugma sa Dios mas labaw kaysa atong paghigugma sa pamilya, kaysa atong pagigugma sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, or bisang gani sa atong mga suod nga mga higala. Amen? So isulat ni, write this down. Our love for the Lord is our highest priority. Amen. Ang atong paghigugma sa Dios mo'y pinakalabaw o pinakaimportante kanato. Amen. At ito sa ikaupat nga ilhanan, sa tinuod nga tinunan. Nakuha na ninyo ang unang tulo na to kailhanan sa mga tinuod nga tinunan. Ang una, ang tinuod nga tinunan, a true disciple is faithfully obeying the word of God. Ikadua, a true disciple loves other disciples. Gihigugma niya ang isig katinunan niya, ang iyang isig ka igsuon diha sa Ginoo. Ikatulo, ang tinuod nga tinunan nagahigugma sa Dios labaw pa kaysa iyahang pamilya. Ang ikaupat, a true disciple is willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Ingon ni Ginoong Hesus sa Luke 14:27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciples. Unsa may bot ipasabot niining carry the cross. Kay ingon ni Ginoong Hesus, kung dili nimo pas-anon ang imong cross og mosunod ka kanako, dili ka takos nga mahimong tinunan. Nag-ingon sa
Amplified Bible, whoever does not carry his own cross, and then define ang word cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Ngano man niingon man ang Amplified Bible, willingness to endure whatever may come. Ngano? Sometimes, usahay, we encounter difficulties and challenges in life. Kay ngano, Jesus did not promise that the Christian life is going to be a smooth ride. The Christian life is not going to be a bed of roses. In fact, ang iyang gisulti, dinhi niining kinabuhi sa kalibutan samtang nangalagad taniya, there will be trials, there will be tribulations. John 16 verse 33, moningon sa Bible, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, isulti here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So dinhi makita na to, Jesus did not promise a life free from trials and tribulations. Gani ingon niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. What He promised us is victory in all our trials, troubles, and sorrows. Ang gisaad ni Ginoong Hesus, kadaugan taliwala sa mga kalisdanan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Psalms 34 verse 19, mo ni ingon sa pulong sa Ginoo, the righteous person faces many troubles. Unsa daw ang atubangon sa matarong nga tao? Daghang mga kalisdanan, many troubles. Pero salamat nga ang bersikulo wala na human diha, nagapadayon nagaingon, but the Lord comes to the rescue each time. Kanunay gyud nga si Ginoo Hesus mutabang nato sa panahon nga naata sa kalisdanan. Luke 14:27 nagingon, whoever does not carry his own cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow after me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me, cannot be my disciple. Mga kaigsuonan, listen. A true disciple is someone who is willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Doon naman ko'y uban, mga lagad ra sa Ginoo, basta sayon o walay mga kalisdanan. Pag walay gibati sa lawas, dili makahinumdum pagsimba, dili makahinumdum pag-apil og cell group, dili mo join og morning prayer. May mga tao na moduol lang sa Ginoo sa panahon nga naa na sa kalisdanan. Pero sabta na ang tinuod nga tinunan, mga lagad sa Ginoo, regardless of the circumstances, nga naman, kay bisag na ay mga kalisdanan, ni saad ang Ginoo nga iya tang tabangan aron nga atong ma-overcome ang mga difficulties, ang mga troubles, ang mga trials sa kinabuhi. Si San Pablo gani nagisgot siya tungod kay tinuod man siya nga tinunan, nagisgot siya sa mga kalisdanan sa kinabuhi nga iyahang na eksperyensya sa iyang kinabuhi. Ingon niya 2 Corinthians chapter 11, 24 to 27. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Grabe, gilatos siya pag-ayo sa mga Hudiyo nga dunay 39 kalatos sa iyahang lawas. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well as the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Grabe. I have worked hard and long, enduring my sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have been gone without food. I have shivered in the cold and without enough clothing to keep me warm.
Grabing mga kalisdanan nga iyang nagyan. Miundang siya sa pagpangalagad sa Ginoo? Wala. Nga naman, ingon siya, Romans 8:35-37. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? O parehas karon nga dunay mga bagyo, dunay linog, dunay baha, nagpaila ba ni nga wala na tayo gugmaa sa Ginoo? Ingon ni San Pablo, does this mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things. How many things? All these things. Ingon niya, despite all these things. Bisan pa sa niining daghang mga pagsulay, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Overwhelming, nag-awas-awas nga kadaugan ang atong maangkon tungod kay nahigugma kita sa Ginoo. Amen. I want you to write this down. Sacrifice. Say sacrifice. Sacrifice is the price of a true disciple. Dili ka angay maluya, dili ka ma-discourage. Nga naman, Jesus promised, He will never leave us, He will never forsake us, and He guarantees victory. Iyatang gigarantiyahan nga madaogon kita sa bisan unsa kadagko nga mga pagsulay. So, ang pag-sacrifice, that is the price for a true disciple. Ang katapusan ng ilhanan sa tinuod nga tinunan. Imo bang na-evaluate karon sa dili pa kumadto sa ikalima? Ikaw ba tinuod nga tinunan ni Ginoong Hesus? Kaya ang ikalima nagingon din ni, ang tinuod nga tinunan, a true disciple is a person who is not attached to anything in this world. Luke 14 verse 33, ingon ni Jesus, you cannot become my disciple without giving up everything you own. The word give up everything in the Bible version is to forsake or to renounce. Ambot kung pila ninyo doon na mo'y mga paryente nga nahimo silang mga American citizen. Mga Pilipino sila, namalhin sila sa Amerika, and they become American citizens. You know, when you become an American citizen and you are a Filipino, you will renounce your Philippine or Filipino citizenship. You are telling the whole world you are not a Filipino anymore, then you will become an American. Tagaan kang katungod nga mahimong Amerikano. Kay bawo ka sa diyang imong gihimo si Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ingon na Bible na himo kang citizen of the kingdom of God. Nag-ingon sa Weymouth New Testament na Bible, just as no one of you who does not detach himself from all that belongs to him cannot be a disciple of mine. Another Bible version, Holman Christian Standard, nag-ingon kini nga Bible, everyone who does not say goodbye to all his possessions cannot be my disciple. So mga kaigsonan, if you have made Jesus the Lord of your life, you are no longer a citizen of this world. Your citizenship is in heaven, in the kingdom of God. We are temporary resident here on earth. When you get a revelation of your citizenship in heaven, you will no longer be attached to anything that this world claims to own or anything that belongs to this world. Walay dautan nga makabalay ka. Dili dautan kung makasakyanan ka. Ayaw lang pagpahigot ni anang mga butanga. Kay nga naman, inigbiya nimo nining kalibutana, moabot ang sa kadlaw mo graduate na ka sa imong kinabuhi. Dili nimo madala ang imong balay ngadto sa langit. Dili nimo madala ang imong sakyanan ngadto sa langit. Dili gani nimo madala imong computer, imong cellphone nga pinangga kayo nimo, imo nang gitrabahoan, ginapalitan trapuhan, imong ginatrapuhan, imo pang ginapalitan og cellphone case. Siguro kada bulan mag-ilis ka og cellphone case aron gwapo or gwapa kanunay imong cellphone. Pero in-graduate nimo nining kinabuhi, bisan ka ng imong cellphone,
dili na nimo madala ngadto sa langit. Mao na ayaw gyud pagpahigot ni bisan unsa nga material nga butang. Kay ang tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus is not attached to anything of this world. Amen. There is nothing wrong having the things of this world. Don't just let these things have you. In other words, don't be attached to it. Kung mawala man, tingalig maguol ka pero ayaw dugaya ang imong kagol. Nawala imong cellphone, nawala imong laptop, nawala imong nindot ni sapatos. Kung doon na may mga katalagman moabot, naguba ang balay, maguol magita na kay ato man ang gihaguan. But do not lose hope. Do not be despair for the rest of your life nga di na lang gyud ka mubangon para mubarog o mupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ingna nga kining mga butang nga dapat wala ni pagkupot na to. We can let go of material things because we are true disciples of Jesus Christ. Amen. So I want you to examine your life today. So siha daw ang imong kaugalingon kayo karon. Do you have all these qualities or most of these qualities are already in your life and then imo na lang trabahoon, developon ang uban aron nga kining 5 makumpleto gyud sa imong kinabuhi kay mo ni ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Are you faithfully obeying the word of God? Ayaw pili lang ang mga pipila nga sugo sa Ginoo sa iyang pulong. Tanan nga sugo niya sa iyang pulong, hinay-hinay paningkamuti nga matuman ni nimo sa imong kinabuhi kay mo na ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Do you love the other disciples of Jesus? Ayaw nagpilia ang imong higugmaon nga tinun-an sa Ginoo. Kanang imong makauban sa cell group, tingalig lisod iyang kinaiya, tingali na pa sa batasan nga kinahanglan pang usbon, but despite dawata siya, higugmaa siya, kay ngano gihigugma po na siya sa Ginoo. Ikatulo, dapat mas gihigugma nato ang Ginoo labaw pa sa atong pamilya o labaw ni bisan kids. Ikaupat, dapat andam tang mubayad sa presyo sa sakripisyo, the price of sacrifice. Doon ay mga kalisdanan usahay nga atong matubang, pero dili ni makapaundang nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani, pag doon ay mga kalisdanan, doon ay bagyo, doon ay baha, doon ay linog, kaning mga butanga mas makapaduol ni nato sa Ginoo. Muni maghatag natong kalayo, murag gasolina nga musutoy patag abanti sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ug ang katapusan, dapat walay mga material nga butang nga magpugong nato, mag-hold ka nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Willing ta mo let go. If God is going to tell us pananglitan, pasigunghungan ka sa Ginoo kanang imong cellphone ihatag na niadtong nanginahanglan. Tingalig duha na kabuk imong cellphone, na kay Samsung, na kay iPhone. Moingon si Lord kanang yung pinakamahal mo ihatag. Diha ni mo mailhan kung doon na ba kay attachment o wala. Kay sayon ra pagtuman sa sugo sa Ginoo basta wala kay attachment niya ng butanga. Amen? Mag-ampo ko kaninyo mga kaigsuonan. Lord, nag-ampo ko nga dili lang kami igong mamati karong adlaw. Kung dili gusto namo Ginoo nga mahimong mga tinuod nga tinun-an. Ang usa ka tinun-an nga matinud-anon nga mutuman sa imong pulong. Ang usa ka tinun-an Ginoo nga makabalong mudawat og muhigugma sa ubang mga Kristohanon. Lord, mga tinun-an o Dios na higugmaon ka labaw pa ni bisan kinsa. Lord, tinun-an na willing mo alagad kanimo dili lang sa panahon nga sayon ang kinabuhi. Bisan sa panahon nga naa sa kalisod, Lord, dili kami muundang kundi mudot-dot kami kanimo. Og labaw sa tanan Ginoo, among ampingan among mga kinabuhi nga walay mga material nga butang nga nagdominar kanamo, nagkontrolar kanamo. But we are in control of the material blessings that you have entrusted to us, and we can let go of it when you tell us to let go of it. And Father, thank you that in River of Life you are raising up true disciples of Jesus. In your name I pray. Amen and amen. Sa dili pa ko mutapos, gusto na ko masabtan labi na sa mga bisita karon na mga na-invite
First timer tingali, second timer ninyo pag-appeal sa River of Life nga panimbahon. Ang unang lakang, isulti unang lakang. Ang unang lakang sa pagkahimong tinuod nga tinud-an ni Ginoong Hesus mao ang paghalad sa atong kinabuhi ngadto kaniya ug ato siyang dawaton na atong Ginoo ug manluluwas. Nganuman, ingon man gud si San Pablo, kitang tanan nakasala ug tungod sa atong sala nahimulag kita sa Ginoo. Bisan ako nakasala sa Ginoo, nahimulag ako sa Ginoo. Pero sa dihang imong dawaton si Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas, imong ihalad imong kinabuhi niya, mapasig-uli ka sa imong relasyon sa Ginoo. You will be restored to God. So karong buntaga, gusto ko muhatag og gigayon nimo nga imong ihalad imong kinabuhi kang Ginoong Hesus ug imo siyang dawaton nga Ginoo ug manluluwas. There will be restoration of your relationship. Unas tanan, pasayloon ka sa Dios sa tanan nimong mga sala. Ikaduha, tagaan kaniyang katungod nga mahimong anak sa Dios ug imong maangkon ang kinabuhing walay katapos. So I want you to pray with me right now. Sincerely from the bottom of your heart. Can you just bow your head and pray with me? Lord Jesus, sige isulti bisan hinay lang, Lord Jesus, forgive me of my sins. Pasaylo ako sa akong mga sala. Hugasi ako sa akong pagkadautan. Ako kang gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Tagay akong bag-ong kasing-kasing, bag-ong tinguha na moalagad kanimo sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Sa imong ngalan akong giako. Now let me pray for you, Lord. I pray, breathe new life to this person who receive you right now. Give him a new beginning. Surround this person, oh God, with God-fearing friends who will help him start up a new life in Jesus. In your name I pray. Amen. Congratulations. Welcome to the family of God. I am not welcoming you to a religion. I am welcoming you to a family of God. Kay ingon ang Bible, as many as receive them, sa tanan nga midawat kang Ginoong Hesus, gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. You are now a child of God, and congratulations! In kanang atong mga kauban sa atong simbalay, they will help you, mutabang sila nimo sa pagsugod o bag-ong kinabuhi diya ang Ginoong Hesus. So pangutana sila, hangyoa sila, tabangi ko sa pagsugod o bag-ong kinabuhi diya kang Ginoong Hesus. Again, don't forget, next Sunday, face-to-face atong panimbahon adto sa Sendet alas 2 sa hapon, October 26. I'm excited to worship the Lord with all of you. Magkita-kita ka o kayo kalimot, dada inyong pamilya o dada inyong mga suod nga higal. God bless everyone.